Kapag sinabing bertudes, ikaw ay ipinanganak na may bertud o yung tinatawag na natural na kakayanan o kapangyarihan. Isa na sa halimbawa dito ay yung napakabilis mong magpagana ng mga orasyon. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Bali, ang pag-uusapan nga pala natin ngayon mga ka-horror ay nakapatungkol sa bertudes. Kung ano nga ba ang bertudes? Saan nga ba ito nanggaling? Paano nga ba ito napupunta sa isang tao? At ano nga ba ang lakas na kayang ibigay ng isang bertudes sa nagtatangan nito? Pero bago natin simulan mga ka-horror ang video, ay bibigyan ko lamang kayo ng kaunting impormasyon patungkol sa pagkakaiba ng bertud at bertudes. Ang bertud at bertudes ay magkahawig sa pangalan, ngunit magkaiba ng antas at pinagmumulan. Ang bertud ay tiyak na bisa o kapangyarihan na nakapaloob sa isang orasyon, dasal, agimat o ritual. Maaari itong ipamana, makakuha o mawala kung hindi aalagaan. Ang isang bato, mutya o medalyon ay maaaring taglay ang bertud ng depensa, gayuma o lakas, subalit nakadepende ito sa wastong paggamit ng tamang dasal. Ang bertudes naman mga ka-horror ay mas mataas ang antas o uri ng kapangyarihan. Hindi ito natututunan o nakukuha lamang, kundi likas na dala ng tao mula pa sa kanyang pagsilang. Ito ay aura o basbas na hindi matitinag ng ordinaryong panganib. At masasabing ito ang mismong banal na kapangyarihang isinulat sa kaluluwa ng taong ipinanganak na may dala nito. Kung ang bertud ay apoy na sinisindihan gamit ang posporo, ang bertudes ay araw na hindi nauubusan ng liwanag. Ang bertudes mga ka-horror ay isang konseptong lagpas sa karaniwang pagkaunawa, sapagkat ito ay hindi basta puwersang ginagamit kundi kalikasang espiritual na dumadaloy sa mismong pagkatao. Kapag sinasabi ng matatanda na may bertudes ang isang tao, hindi nila tinutukoy ang kakayahan niyang mag-orasyon o gumamit ng anting-anting, kundi ang likas na biyayang dala ng kanyang kapanganakan. Ang taong may bertudes ay karaniwang napapansin kahit hindi niya ginusto. May bigat ang kanyang presensya at nagkakaroon ng epekto ang kanyang aura sa paligid. Madalas, hindi siya basta tinatabla ng kulam, sumpa o masamang espiritu dahil mismong kanyang espiritu ay may panangga. At ayon din mga ka-horror sa mga matatandang antingero at mga albularyo na ang taong kargado ng bertudes ay madaling nakakapagpaandar ng mga orasyon. Madali rin itong nakakapagpagana ng mga poder, panudla at iba pang mga kapangyarihan na nanggagaling sa mga agimat at anting-anting. Ayon pa nga sa matatandang kwento ng mga albularyo, may mga sanggol na ipinanganak na hindi umiiyak agad, kundi nakatingin lamang na parang may malalim na kamalayan. At sinasabi nilang ito'y tanda ng likas na kapangyarihan. May iba ring ipinanganak na may kakaibang marka sa balat, hugis, krus o bituin, at itinuturing itong selyo ng kanyang bertudes. Habang lumalaki mga ka-horror ay makikita na ang taong may bertudes ay tila hindi pangkaraniwan. Madalas na maswerte, bihirang dapuan ng malubhang sakit, at kung madapa man ay agad bumabango na parang walang pinsala. Kapag dumaan siya sa lugar na pinamumugaran ng masasamang nilalang, nag-aatrasa ng mga ito. Ang mga aswang o lamang lupa ay kadalasang umiiwas dahil ramdam nila ang bigat ng kapangyarihang dala ng kanyang espiritu. Hindi ito resulta mga ka-horror ng anumang anting-anting, bagkus ay likas na proteksyon. Kapag binigyan pa siya ng agimat, lalo itong tumitindi, sapagkat nagsasanib ang likas na lakas at ang dagdag na bisa ng agimat. Kaya't may kasabihan ang mga antingero, ang bertud ay nagbibigay ng armas, ngunit ang bertudes ay mismong kalasag na isinilang na kasama mo. Ang mga taong may bertudes mga ka-horror ay kadalasang nagiging pinuno
o kinikilalang leader kahit hindi sila naghahangad. Ito'y dahil sa natural na karisma at respeto na ibinibigay ng iba, sapagkat ramdam nila ang kakaibang aura. Ang salita ng taong may bertudes ay nagkakaroon ng bigat, at ang kanyang presensya ay nakakapagpatahimik ng kaguluhan. Sa tradisyon, tinatawag silang mga pinalad sapagkat dala nila ang basbas mula pa sa sinapupunan. Ngunit may bigat din itong dala. Dahil ang ganitong kapangyarihan ay hindi laging biyaya lamang kundi responsibilidad. Kapag ang may bertudes ay lumihis ng landas at ginamit ang kanyang buhay para sa kasamaan, mas mabigat ang balik at parusa sa kanya kaysa sa ordinaryong tao. Ito ay sapagkat ang kanyang kaluluwa ay natural na daluyan ng mataas na puwersa, at kapag nilason ito ng maling gawain, ang epekto ay mas malakas na kapahamakan. Sa mga kwento ng matatanda mga ka-horror, may mga halimbawa ng mga taong may bertudes na kahit sa gitna ng digmaan ay hindi tinatabla ng bala. Hindi dahil sa agimat, kundi dahil sa kanilang likas na kapangyarihan. Meron ding hindi malapitan ng mangkukulam kahit ilang ulit sinubukan, dahil ang mga orasyon ay hindi tumatago sa kanilang aura. Ang iba na may likas na pinagpala sa buhay, nagtatagumpay kahit walang masyadong pagsusumikap, sapagkat ang tadhana mismo ay kumakampi sa kanila. Ngunit lagi ring paalala ng matatanda na ang bertudes ay hindi lamang para sa sariling kapakinabangan. Ito ay dapat gamitin sa pagtulong, sa pagtatanggol ng kapwa, at sa pagdadala ng liwanag sa paligid. Kung ihahambing sa teknikal na wika ng karunungan mga ka-horror, ang bertudes ay isang metaphysical imprint, isang hindi nabuburang tanda ng banal na puwersa na nakaukit sa mismong kalikasan ng tao. Hindi ito pwedeng tanggalin o ipamana, dala ito hanggang sa huling hininga. Kapag namatay ang taong may bertudes, sinasabing ang kanyang espiritu ay hindi basta napupunta sa ordinaryong dimension, kundi dinadala agad sa mga mataas na antas dahil sa bigat ng kanyang dala. Ang bertudes ay hindi kinokontrol kung isinasabuhay, sapagkat ito'y dumadaloy kahit hindi sinasadya. Ang mga agimat at orasyon ay maaaring magbigay ng pansamantalang bertud, ngunit ang taong may bertudes ay nagiging mismong sisidla ng walang hanggang lakas. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga nakakaalam na ang bertudes ay mas mataas pa kaysa sa lahat ng agimat na maaaring makakuha ng tao. Kaya mga ka-horror, kung ikaw ay ipinanganak na may bertudes, tandaan mong ang lakas na dala mo ay hindi laruan. Ito'y basbas, ngunit isa ring bigat na pananagutan. Ang kapangyarihang ito ay maaaring maging liwanag na magdadala ng proteksyon at biyaya. Ngunit kung gagamitin sa kasamaan, ang balik ay mas mabigat kaysa sa iyong inaakala. Huwag kang matuksong abusuhin ang dala mong likas na lakas, sapagkat ang bertudes ay biyayang banal na dapat itaguyod, hindi sirain. So hanggang dito na lang mga ka-horror. At samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.